habang bata pa tayo, gawin na natin yung kaya natin para ma-prevent yun in the future. Ang mahirap kasi sa kanila is dahil nasa dugo sila pare-parehas. Madalas, kapag tumaas yung isa, susunod yung isa. Kunyari, ginalingan mo, perfect score ka, mga 800 yung cholesterol mo, triglyceride mo 600. So, hindi na talaga yun kaya ng exercise lang. So, instead na ipang samji mo, ipunin mo na lang. Pang kapatest mo na lang, mas makakabuti pa. Kung namang ikatatagal ng buhay mo, ado pa naman yung konting sakripisyo. Good afternoon mga kababayan! Welcome sa isang bago at napaka-special na edition ng Medico.ph dahil this week, pahinga muna ang ating medical director na si Dr. Anthony So and ang kanyang so-called reliever is none other than my close personal cousin for full transparency, si Doc Bien Canlas. Good afternoon, Doc. Good afternoon, So, everyone. kung minsan di ko siya tatawaging doktora, first name basis dahil magpinsan naman kami. So, si Bien, ang specialization niya is occupational health. Kung di niyo pa narinig yun, basically, siya yung branch ng medicine na nag-i-specialize sa mga medical condition ng mga taong nagtatrabaho. And syempre, kaakibat nun, yung compliance ng mga kumpanya at mga workplaces para makasunod tayong lahat sa regulasyon at nang hindi naman tayo maisuplong sa DOH o sa NLRC, yung mga ganyan, para wala tayong violation. Although, hindi natin pag-uusapan yung mga legalities, ganyan. This week, pag-uusapan natin yung mga medyo common health concerns ng mga modern na nagtatrabaho. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa opisina dahil alam namin, karamihan sa inyong nanonood, office-based workers or white-collar jobs pero home-based. So, ang una nating topic ay dyslipidemia. Kung hindi nyo pa naririnig to, ibig sabihin lang nito, mataas yung mga taba sa dugo mo. From the root word, lipid. So, pag mataas ang mga taba-taba sa dugo mo, dalawa lang yan. Either yung cholesterol mo, yung medyo mataas, or yung triglycerides. Meron din na tinatawag na mga HDL or high-density lipids, low-density lipids, or LDL. Matututunan nating lahat yan mula dito kay Bien ngayong araw. So Bien, ano ba ang definition natin clinically ng dyslipidemia? So, pag sinabi nating dyslipidemia, tama yung sinabi mo, no? So, meron lang tayong imbalance sa levels ng LDL, HDL, o kaya yung ating triglycerides. So, ano ba yung mga yun, no? Parang letters lang sila. So, pag sinabi natin na LDL, yun yung most commonly known natin as bad cholesterol. So, bakit siya bad? Yun siya yung LDL. Okay. Yung LDL. So, yung low density lipoprotein, siya yung bad cholesterol. Kasi siya yung may tendency na mag-block sa mga arteries natin. Siyempre, ayaw natin yun, no? Kasi baka mag-cause ng heart attack or stroke in the future. Yung next is yung tinatawag nating triglycerides. Yung triglycerides, nakukuha yun kapag kumakain tayo ng excessive na calories. So, kung mahilig ka masyado kumain ng mga carbohydrates, malakas ka sa kanin. Siyempre, yung mga Pilipino, malakas sa kanin. So, kung mahilig kang mag-snacks, mga sweets, so excessive calorie intake, lahat yun masustore kapag hindi natin nagamit. So, pag na-store, siya yung triglycerides. And lastly, yung HDL. So, yung HDL, yun naman yung gusto natin na mataas. Yung HDL is yung ating high-density lipoprotein, which is the good cholesterol. So, makakatulong siya sa absorption ng vitamins and makakatulong siya na matanggal yung mga bad cholesterol sa blood natin. So, very important yung balance ng tatlong yun sa tubo natin. Na-mention mo yung sa triglycerides, usually sa excess calories to. So, ibig mong sabihin, kunyari ako, kain ako ng kain, at higit na dun sa kailangan ng katawan ko yung kinain kong calories. Medyo common knowledge na to, pero ang mga calories na hindi kinonsume o ginamit ng katawan, yan yung na-store bilang taba. So sa makatwid, hindi dahil tumaba ka, nandyan na sa taba mo yung mga triglycerides, umiikot pa rin sa katawan mo in the form of triglycerides, tama ba? Ang triglycerides natin, sila yung mga nasa loob ng fat cells natin. Commonly, yung mga yun ay nasa mga organs pa natin. So, external organs. Bukod dun sa mga taba na nakikita natin, na physical, mas dangerous yung fats na stored within our organs. So, pag tumaba yung liver, for example, so alam naman natin yun. Malamang may mga kakilala tayo, may fatty liver. Or baka mismong tayo, nagka-fatty liver na. Okay. So,
Question, na-mention natin kung medyo may kalakihan ka, may katabaan ka, mas likely ba na meron ka ng ganitong condition? Yes, of course. May mga tinatawag tayong risk factors when in terms sa dyslipidemia. And isa doon is, of course, obesity. Dahil ang obesity, meron siyang tendency na dahil mas mataas ang fats, most likely, mataas din yung values natin sa blood ng fats. And commonly, kapag ka ganyan na may dyslipidemia tapos obese, malamang meron pang other na diseases na may involve like hypertension, diabetes, for example. May tanong ako, kasi minsan may naririnig ako kahit medyo payat yung mga tao, balingkinitan, sasabihin nila mataas ang cholesterol nila. Posible ba yon? Yes, very much possible. Kasi pag sinabi nating dyslipidemia, actually, ang number one cause talaga niya is hereditary or namamana. So, namamana natin, kung ang parents natin talagang laging mataas ang cholesterol, most likely tayo rin, ganon yung pagpaprocess natin. Dahil namamana natin yung way ng pagpaprocess ng katawan natin ng certain na mga bagay like cholesterol, pwede rin, di ba? Kung may gout, namamana rin yon. Pero of course, hindi lang naman sa genetics masisisi yun. Dahil meron ding role ang lifestyle choices natin. Tama ba ako? Kasi minsan iniisip ko, sinisisi lang ba ng mga tao sa bad genetics yan? Pero kasi yung bad lifestyle, namamana rin di ba? Kung nakita mong paano kumain yung nanay mo, tapos ang laki ng nanay mo. Exactly. Siyempre, ang turo sa'yo sa bahay, pag hindi ka busog, ibig sabihin, gutom ka. So, kailangan, kain ka ng kain. Di ba? Kumbaga, namana mo rin yung behavior na nag-lead sa kanya doon. So, hindi pwedeng sabihin, tanggapin mo na lang na, Yeah. ay, mataas talaga cholesterol ng lahi namin. Baka nasa lifestyle nyo sa buong bahay niya. Isa. And dapat, kung meron na tayong family history, tinatawag, kumbaga, yung nanay mo, tatay mo, mga kapamilya mo, tumataas talaga yung cholesterol, all the more na dapat natin trabahuhin na habang bata pa tayo, gawin na natin yung kaya natin para ma-prevent yun in the future. Kasi very much preventable ang dyslipidemia. Okay. So, I understand na kailangan ng tests para matukoy, Yes. for sure, na mataas yung mga fats, lipids natin sa dugo. Pero, alam naman natin, may cost yan, di ba? Hindi magpapatingin ng tao agad nang wala siyang nararamdaman. Question, ang dyslipidemia ba, yung pagtaas ng cholesterol at triglycerides, LDL, may mga mararamdaman ka ba sa katawan mo na pwedeng magbigay sa'yo ng sign na magpatingin ka? Magandang tanong yun, no? So, ang pinaka-common sa akin by experience sa mga empleyado na nagko-consult sa akin, common na lang complain, masakit daw yung batok, parang mabigat yung pakiramdam. Hand in hand kasi yung pagtaas ng cholesterol sa pagtaas ng presyon. So, most likely, meron siyang kaakibat na simptomas ng pagtaas ng presyon. Okay. And then, yun, pananakit ng ulo. Meron din mga pwede tayong makita na simptomas sa balat. Dahil masyadong mataas yung fats sa dugo, pwede rin tayo magkaroon ng fat deposits sa mukha, sa balat. So makikita natin yun, pwedeng magkaroon ng taba sa mismong balat. Grabe, di ba? Lahat na lang pinupuntahan. Paano yun? Nagbabulge ba yung... Makikita natin sila sa balat, pwede sa mukha, may mga maliliit na parang yellowish na mga bilog sa balat. So fat yun, no? So hindi siya pimple, fats pala siya kapag sumusobra. Pwede rin na mga iba pang simptomas, pwedeng nahihilo na sila, sobrang taas ng cholesterol. Yun yung isa sa mga pinaka-common. Darating sa'yo, hilong-hilo, pag test mo ng presyon, ay mataas din yung presyon. So most likely, sasuggestan mo yun ngayon na magpa-test na po. And of course, kung at a certain age, kung 40 years old and above, dapat nagpapatest na. Actually, sa panahon ngayon, medyo mas bata pa nga Minsan at the age of 30, matataas na yung cholesterol, matataas na yung blood pressure. Just because yung kinakain natin is processed na lahat. Food panda, milk tea, lahat ng sugary na food and drinks. So, nagko-contribute yun na sa pagtaas ng cholesterol natin sa dugo. Okay. So, usually nasa kinakain mo rin talaga, no? Oo. And lalo na kung hindi ka gumagalaw. Sa office work, guilty ako dyan. Nakaupo lang ako lagi, namamasyente. Oo. Ganon. So, totoo yung sinasabi nila na kung kaya mo na rin lang, at least every 20-30 minutes tumayo ka, lakad siguro ng konti, no? Okay. Katulong yun. Si Dr. So, lagi niyang sinasabi yun In 20-20 rule niya, every 20 minutes, 20 seconds tumayo ka muna, maglakad-lakad ka. Bumalik ka sa upuan mo. So, siguro may katotohanan yung sinasabi ng mga barker ng jeep pag pinapaayos nila kayo. Galaw-galaw po, baka ma-stroke.
May konting katotohanan. Meron. Kasi kung di ka nga naman gagalaw, yan, tataba ka, tataas ang kolesterol mo sa dugo, at pwedeng-pwede kang ma-stroke. Ayaw natin yun. Ang term doon, di ba, yung sedentary lifestyle, Yes. yung halos walang movement buong araw, lalo na kung nag-opisina. So, ingat ho tayo doon. Okay, so now, if you suspect na medyo mataas yung cholesterol, triglycerides mo, and you want to test para malaman, ano usually yung pupuntahan mong doktor and anong test yung nire-recommend nila? Yan, no? So, kung kayo ay employee, pwede kayong pumunta sa company physician. Kung meron kayong family physician, pwede doon. Kung meron kayong physician na nasa barangay, pwede rin. Health center. So, sa mga health center natin, may mga libre din. So, basically, kung sino yung nearest na doktor sa'yo, pwede mo siyang i-approach. So, pwedeng family physician, pwedeng company physician, pwedeng internal medicine specialist, or yung mga general practitioners. Pwede rin. Pwedeng-pwede kahit sino dahil pwedeng-pwede ka nilang bigyan ng request. Ang common na nire-request natin is yung lipid profile natin na tinatawag. Usually, nasa mga packages yan para sa mga empleyado. Pero kung wala, ang ginagawa lang naman doon is magfa-fasting ka lang ng 10 oras, tapos kukuhanan ka ng dugo. It's a simple test. So, isang turok lang, tapos malalaman na yung mga levels ng cholesterol natin, triglycerides, HDL sa dugo. Pwedeng-pwede rin yung isabay sa iba pang mga test para kompleto yung test natin. Speaking of that, kasi ang alam ng mga kababayan natin na pinaka-common yung complete blood count lang, di ba? Yung seems may mas basic na blood test. Hindi pwede yung ganun lang, di ba? Kailangan sabihin mo, may lipid profile talaga. Oo, kasi yung CBC na sinasabi natin is blood count lang siya. So, minsan kasi na-common yun, tama, nako-confuse yung mga Pilipino kasi CBC. Akala nila, yun na yung Normal lahat, sali nila, no? Yung pala yung CBC, ginagamit natin yun to test for infections o kaya level ng hemoglobin sa tugo kung anemic or hindi. So, kailangan natin yung blood chem. So, blood chemistry, yun yung pinapagawa natin. Lilinawin natin ha, hindi pwedeng CBC lang, hindi malalaman yung triglycerides at cholesterol nyo sa ganong kasimpleng test. Yun kasi mas mura, kaya naiintindihan natin, mas marami, yun ang pinapagawa nila. Pero kung gusto mo talagang malaman at i-address kung meron kang problema sa mga fats sa dugo, yan kasi yung delikado sa atake at stroke eh. Full lipid profile tayo. Fortunately, marami sa mga company policy natin ng health nako-cover yan, di ba? Kasama na siya. Lalo na yung mga HMOs, kasama na sila. And kung wala naman din silang access sa ganun, meron tayong mga program sa gobyerno na pwede silang lumapit doon na libre. So usually sa laboratory part ng mga hospital ginagawa to, di ba? Pupunta ka kung may request ka na ng doktor, kukuhanan ka, as Bian mentioned, usually early morning kanilang kukuhanan kasi yung gabi, sasabihin nila, kailangan last meal mo, sabihin mo na lang 12 midnight or 10 p.m. para 8 a.m. makuhanan ka. Walang inom, walang kain, di ba? Water, walang food. Para accurate. Ang tawag nila doon yung parang naka-fasting state ka, di ba? Para, kumbaga parang yung baseline makukuha. So fasting ng at least 10 hours. 10 hours, okay. So, ano ba usually yung mga normal na levels pag lumabas yung mga test na yan? Bibigay sa'yo bago may ipakita sa doktor. Ano yung mako-consider nating mataas at normal? So, depende yun dun sa gumagawa, dun sa diagnostic center, depende dun sa machine. Pero ang pinaka-common kasi na ginagamit na units is yung mgdl or yung milligrams per deciliter. So, kapag ganon, for our cholesterol, dapat less than 200. Yun yung target natin. Less than 200 na levels of cholesterol, less than 200 mgdl. For our LDL, gusto natin ganun lang yung levels para hindi ma-lower yung risk natin for any other disease. And then, for our triglycerides, commonly less than 150 or even less than 149 mgdl. So, para masabi natin within normal levels yung ating triglycerides. For our HDL, siya lang yung kakaiba. The rest, gusto natin mababa. Si HDL, gusto natin siya yung mas mataas. So, at least, depende kung babae or lalaki, at least 45 or 50. Okay. Paano mapataas yung HDL? Yan ba yung mga fish oil omega 3, ganun?
Oo, nakukuha yun dun. Yun yung mga common na supplements, pero nakukuha din siya sa diet. So, taba ng isda, yung pinaka-common. So, yan, no? Kaya ina-advertise yan madalas sa mga tuna, ganyan, or salmon. So, meron silang omega fatty acids. So, isa yon. Meron din yung mga nuts, and even yung mga ibang fruits like avocado. Meron silang good kind of cholesterol. May heart na ano, Oo, dun sa lata, pero processed pa rin. Oh. processed pa din. Oo, may added oil pala. Yun dapat ano, medyo whole na salmon yung kunin mo. Di naman na tayo kailangan na yung mamahaling isda, no? Kahit yung mga bangus natin, meron yan mga fats, no? So, healthy kind of fats. Okay. So, pag nalaman natin na mataas yung mga yan, may mas delikado ba? Ano mas delikadong mataas? Yung cholesterol o yung triglyceride or pareho lang? Ang mahirap kasi sa kanila is dahil nasa dugo sila pare-parehas. Madalas kapag tumaas yung isa, susunod yung isa. So, kaya gusto natin yung maagang detection. Okay. Oo, so So, pareho dapat silang bumaba. parehas. Oo. Oo, kaya kapag tinreat din natin sila, kunyari parehong mataas yung cholesterol at triglycerides, yung mga gamot natin, tinatarget yun parehas. Alright. Oo, kasi importante yun, no? Speaking of which, gamot na mention mo, pag nakita ni Doc na mataas, over 150 yung triglycerides mo, over 200 yung cholesterol mo, typically, anong sasabihin na treatment plan ng doktor? So, depende dun sa range. At saka kung first time mo ba o hindi. Kung first time mo, tapos bata-bata ka, tapos kunyari for example, yung cholesterol mo lumagpas lang ng 210, ganon. Yung slight lang talaga. Slight lang naman yung tinaas nila, tapos slight lang na mababa. Most common, ang i-advise ko lang sa'yo is lifestyle modification pa rin. Okay. Kasi kahit magbigay tayo ng gamot sa'yo, kung hindi mo babaguhin yung lifestyle mo, walang mangyayari. So, once na stop mo yung gamot, babalik din siya ulit. Okay. So, kapag naman mukhang hindi na kaya ng lifestyle modification alone, kunyari, ginalingan mo, perfect score ka, very high grade, mga 800 yung cholesterol mo, triglyceride mo 600, ganun na. So, hindi na talaga yun kaya ng exercise lang. So, tutulungan na natin siya. Mag-supplement na tayo. So, usually, May posible pa lang ganun na sabihin mo na lang, kunyari, puro isda na lang ang kinain ko, steamed na nga eh. Tapos hindi na ako nagkanin, tapos puro gulay na lang, posibleng hindi bumaba masyado sa normal. lalo na, kunyari, matagal na panahon. Kasi hindi naman magre-reach ng ganun kataas kung nag-samji ka lang kagabi. Kaya mo pa yun eh. Pero kung ibig sabihin kung 800, ibig sabihin ang tagal-tagal na naman. Marami kasi na-invest. Oo, ginalingan mo na masyado. Kaya nga, usually ang joke ko sa mga patients, pagkakita ko, uy, summa cum laude po kayo. Kasi may mga ish lahat. Ganun. So, ayaw natin yun kasi ibig sabihin, ginalingan niya buong taon ang pagkain ng mga bawal. So, months talaga itatagal sa dugo mo niyan. Oo, hindi So, siya ganun kadaling tanggalin. kahit nag-behave ka ng 2 weeks, wala yon. Oo. Pero kung naman slight lang, may chance. Oo. Yung sa slight, pero kung pumo 400, 500 ka na sa Mahirap-hirap. hirap. Kailangan ng tulong ng gamot. Pa yung realistic sa expectation doon sa pasyente na kailangan po, of course, mag-diet pa rin, mag-exercise, mag-modify tayo ng kinakain at saka ng mga ginagawa, pero kailangan maggamot kapag sumusobra na. Usually, anong gamot na binibigay sa kanila? Ang pinaka-common is yung mga statins na tinatawag natin. Yun yung mga para sa cholesterol. I'm sure familiar sila yung mga simvastatin, rosuvastatin, yan, atorvastatin. Ang mga statins, ang target nila is cholesterol. For triglycerides, binibigay naman natin usually yung fenofibrates. Yun. Although minsan kahit kung hindi naman gano'n kataas, minsan statins could be enough. Pero minsan kapag dalawa na yung mataas, kailangan na ng support with our fenofibrates. So hand in hand yun binibigay. And then for HDL, para mapataas natin siya kasi makakatulong din yun, i-advise natin sila na yun, pwedeng mag-supplements, pero ang pinaka-effective pa rin is babaguhin yung diet nila. Yung kumbaga, mag-shift sila into better kinds of food. Okay. So, ang isa sa mga problema kasi sa Pilipinas, syempre, hindi naman lahat tayo nakaaangat sa buhay. Ang mga tao minsan mas takot sa gastos kesa sa sakit eh. May mabibigay ka bang idea sa amin ano typically yung gagastusin ng tao? Siguro yung pinakamura na para magpa-test tsaka makabili ng mga gamot na ganito. Ang pagpapatest natin, of course, depende yun sa mga diagnostic centers. Or even as low as 500 pesos, meron na tayong Kaya? complete blood panel. Oo. Okay.
And of course, meron din option na libre. Kung masipag naman tayong pumila sa mga public institutions, libre sila or mas lower pa, much lower cost, kumbaga, nila makukuha yung mga test na to. Pero kung yung kumpleto talaga, yung isama mo na, pati yung mga uric acid, kasi expect mo pang mataas yung cholesterol, malamang meron na rin yan. Mga iba pang tumataas. So, kung maganda kung makukumpleto. Usually, yung mga ganong packages would range up to 1,000 pesos. 1,000. And kapag ganon, usually naman yung mga diagnostics, sasabihin nila, libre na yung ECG mo dahil ganon yung pinagawa mo. So, at least makukumpleto mo yung test. And ano ba naman yung 1,000 pesos para Tinataya mo lang sa, sa online casino Huwag mo nang ilagay doon, ilagay mo sa kalusugan mo. O instead na ipang SAMG mo, ipunin mo na lang. Pang kapatest mo na lang, mas makakabuti pa. Feeling ko maraming magagalit sa amin. Hindi na nga ako nakakain. Ibibigay ko pa sa clinic to pera ko. Guilty din ako dyan. Pagka naisip ko, grabe, parang 3 SAMG na kapag kinumpleto ko yung pagpapatest, diba? Pero kung namang ikatatagal ng buhay mo, ano pa naman yung konting sakripisyo. Yung gamot, may idea ba tayo? Sa mga gamot, ang i-advise ko po, no, ang pinaka-epektibong gamot ay ang gamot na may inom natin araw-araw. So, mag-o-opt na tayo dun sa pasok sa budget. Okay. Ang maganda dahil matagal na po ang kondisyon na dyslipidemia at common siya, marami po tayong gamot. Maraming generic na options. So, sa mga generic natin, minsan as low as 3 pesos, 5 pesos. Yung mga statins, ganun na lang sila kamura. And even yung mga phenothyroid, less than 10 pesos, ganun. So, depende. Of course, kung pipiliin mo yung branded, medyo malayo yung diferensya. Kung ang generic natin, 3 pesos lang, ang branded natin pwedeng 20 pesos, 30 pesos each. Okay. Ay kung araw-araw mo yun iinumin sa loob ng isang buwan, dapat yung pasok sa budget. Kasi aanihin mo yung bumili ka ng branded, kaso ang nainom mo 7. Diba? So mas maganda yung maiinom araw. Araw-araw. Ito, real talk lang. Kumbaga, moment of truth lang. Para sa mga kababayan natin na baka may duda ng konti, iniisip nila dahil mas mura, baka hindi effective ang generic. Effective naman itong mga to. Effective po ang mga generic na gamot. So ang difference lang naman nila, binayaran mo yung endorser, ganun. Basta po ang mga gamot natin ay FDA approved. Kaya na-test naman, no? Kunyari yung mga common na brands na binebenta natin sa mga butika. So even yung mga generics natin yan, may brand names na rin sila So yun. Pwedeng-pwede po yun at epektibo po yung mga yun. Okay. Sige. Ay, munti ko na mentionin yung client kong butika sa agency pero kailangan nila akong bayaran ng extra para mentionin ta sila dito. Brand trap? Anyway, alam na natin, meron palang murang ganito both sa testing at saka sa gamot. So wala talagang excuse na hindi mo gawin to. Lalo na kung medyo may edad ka na 40 pataas or talagang medyo malakas kang kumain at medyo unhealthy yung choices mo. Ngayon, punta naman tayo dun sa walang gamot na na magagawa mo para mapababa itong mga resulta sa dugo mong ito. Other than medicine, ano yung mga lifestyle changes na kailangan nating i-adapt para matulungan natin yung mga gamot na mapababa ito? Or kung hindi naman masyado mataas, hindi na tayo magagamot, natural na siyang bababa. Ayan, ito na yung medyo mahirap pag-usapan. Kasi yung mga sasabihin ko, madaling gawin in theory. Pag sinasabi mo lang. Pag sinasabi, ang daling sabihin, ang hirap gawin. So, unang-una, of course, is diet. So, papalitan natin yung diet. So, pagka sinabi natin na diet modification, meron tayo actually accessible yun sa lahat if hindi pa-informed yung iba, no? Pinalitan na kasi yung food pyramid So ngayon, may access na tayo online, pwede mo yun i-check. Food plate na yung tawag natin. So ang usually, ang in-explain ko sa pasyente, kung ito yung pinggan mo, yung kalahati niyan dapat gulay. Gulay. So yung half nung bilog is... Wala nga naman taba ang gulay. At walang asukal. Kaso diba tayo, half natin kanin. Oo. Yun ang pinakadang one Kalahati. Yun yung pinakamasarap na part. Pero ayun po, no, dapat pala yung half doon ay gulay. Yung other na 1/4, nandoon yung proteins natin. So pwedeng... Dahil nga, dyslipidemia yung topic natin, dapat lean na meats, pwede rin fish. Ang lean na meat, define natin para sa hindi masyadong familiar. Hindi mataba. Hindi mataba. Mga meat. So, pwedeng baboy basta walang taba.
Grabe Hindi. naman, kinat mo lang yung ano. Kinat mo lang yung laman nung baboy, nung pork chop. Hindi pa rin, pero on some smaller portion. Okay. Meron pa rin naman nutrisyon, no? Hindi naman natin ginagawang masama, no? Yung, kumbaga dito sinasabi natin, wala tayong ibabawal masyado sa mga pagkain, lilimitahan lang natin yung amount. Okay. At saka, pipiliin natin yung klase ng kinakain natin. Siyempre, kung pipiliin mo yung baboy, tas pinrito mo, mga siguro 2 piraso na lang yung pwede sa'yo. Compare yung isda, di ba? Medyo mas Mas mabubos marami. kasi mas maraming portion yung katumbas na pwede natin ilagay doon. And then the rest, yung natitirang 1/4, nandun yung pwede nating ilagay yung carbohydrates natin. And kasama na dun yung dessert, unfortunately. So, So, 1/4 na yon. hindi po dessert ang buong mangga. Oh, yun lang. Unfortunately. Patay. So, ganun sa mga prutas, no? Common kasi sa Pilipino, diba ang sarap ng mga prutas dito. Minsan, nagtataka sila bakit tumataas yung sugar din nila. Kasi Galing sa buong prutas yung kinakain nila. Kapag ganun, pisngi-pisngi lang po, 1 piraso, ganun po. Pero part na siya nung meal, hindi po sila dessert. Pati sa mga diabetic, di ba? Yung prutas, hindi na considered na ganun ka-healthy. Unless apple, I think apple, pwede pa rin. Usually, ganun din yung advice sa kanila. So, yun, no? Interestingly, kasi doon yun sa may WHO, so pwede rin nilang i-check yun. May plate, depende kung diabetic ka, pwede mo makita ano dapat yung itsura ng pinggan mo. Oh. So, much easier for everyone to understand. Okay. Exercise, how about that? Ano usually? Yun yung susunod. Okay. So, kung una ay diet, pangalawa ay exercise. Ang exercise, naku, ang hirap kasi dapat consistent. So, usually, ang advice lang naman natin is at least 30 minutes a day Na lakad? na exercise. Either Exercise. brisk walking, jogging. Ngayon, uso naman yung mga fitness sa YouTube videos para na lang panoorin. 30 minutes, moderate lang na exercise, hindi kailangan na magpagod. Lalo na, kunyari, obese yung mga patient natin. Hindi mo i-advise na magtakbo ka dyan kasi kawawa naman yung tuhod nila, no? So, kung ano yung appropriate at kung ano yung kaya na exercise na gawin. Basta ang advice ko lang is dapat hindi mo kayang kumanta. Kasi kung nakakakanta ka pa doon sa lakad mo, hindi ka nag-exercise. So, kailangan gumalaw ang dugo natin. So, yung basihan natin yun. Alright. Mukhang hindi ganun kadali. Pero, alam nyo kung anong mas mahirap kesa doon? Mas stroke tsaka ma-atake. Yes. So, Mas magastos din yun. mas magastos yun. Kung takot kayo sa gastos ng test at ng gamot at takot kayo sa sakripisyo ng pag-e-exercise, medyo mas malaking sakripisyo at panghabang buhay pag tinamaan ka na ng mga ganun. So, ingat-ingat tayo ng konti. Alright, so super dami nating napag-usapan ngayon. Ang daming mga health tips. Pero, tama ba? Ito ang mga pinakamalaking health concerns ng Pilipino at pinaka-common na killer sa Pilipinas? Yes, siya ang pinaka-common ngayon kasi wala na siyang pinipiling edad. Dahil wala, sa dieta natin no? Tsaka nung pandemic siguro dahil lahat tayo na-stuck sa bahay, hindi na tayo nag-exercise. Sedentary. Halos naging work from home, work sa offices, kulang na talaga yung paggalaw natin. And of course, ano pa bang gagawin mo pagka nasa bahay ka lang or nakaupo ka, sabayan mo ng kain. Kain, nood, sarap. Ayun, Patay tayo dyan. nakakabata. Yun lang. Okay, so yan, yung mga taba-taba natin sa dugo, typically, in summary lang galing yan sa hereditary, pero maliit na portion lang yun. It's mostly not what you got from your parents, but what you're doing to yourself. So, yung pagkain natin, medyo limitahan ng carbs at sugar, more on vegetables, more on fish, more on chicken. Pero minsan mahirap talaga, no? Minsan gusto mong kumain yung may paa Mahirap yung puro palikpik. Saka yung chicken kasi fried naman. Fried naman. Tanggalin Ganun yung balat. pa yun, may oil. Actually, ganun din yung skin, no? Hindi rin advisable yun. Ang hirap naman maging healthy. Pero kailangan talaga. Vegetables, medyo mahal pa naman ng vegetables. Kailangan nating tiisin. Magtanim ka na lang kaya. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with Dr. Bien Canlas, providing you advice today tungkol sa dyslipidemia o yung mga sobra-sobra o imbalanced na mga taba-taba nyo sa dugo. Hopefully, nakatulong yung information na binigay namin sa inyo today para maiwasan, if not mapababa, itong mga bagay na to. So again, this is Medico.ph saying stay safe, stay healthy, stay happy, and see you sa next episode. Bye-bye!